Meron talagang iilan na hindi syempre lumalaban ng patas. So yun what's up sa atin mga bossing. So kakababa lang natin galing dun sa korte, no? Dito sa Rizal, Tipolo, no? So kakababa lang natin. So natapos na yung mga hearing. So ang decision ay panalo tayo syempre, no? Kasi merong laban, alam niyo naman, no? Bilang negosyante, hindi lang naman laban sa negosyo yung ating nilalaban, no? Mapaangat yung negosyo. Minsan may mga makakaharap tayong problema na minsan involved yung ating empleyado. Ibig sabihin, tayo bilang negosyante, no? Sa kapwa ako nagnenegosyo sa aircon dyan, shout out, no? Tayo nagtatrabaho ng maayos, no? Nagbibigay ng trabaho para sa ating mga empleyado, 'di ba? Para makatulong din sa kanila. Meron talagang nahulog, no? Meron talagang iilan na hindi syempre lumalaban ng patas. So yun, kwento ko na siguro, pwede na to, no? Dahil tapos naman na yung kaso. Case dismissed na actually. Ano bang nangyari doon? So ito, para makarelate din yung mga kapwa natin nagnenegosyo sa aircon, no? So hindi porket naman naghihirap tayo sa buhay, may pinagdadaanan tayo, no? Pwede na natin tong gawing dahilan para gumawa ng mali. No, never po 'yan, no, never. Wag po nating gagawin na porket ang hirap natin sa buhay, no? Porket wala tayong panggata sa anak or whatever na dahilan po natin na sa buhay natin, no, dahil nahihirapan, no? Hindi po 'yan dahilan para gumawa ng masama. Okay? Syempre, may kalakip na consequences 'yan. Merong mga business owner na hindi pumapatol sa ganyan. Hinahayaan na, hayaan mo na lang, no? Pagpasa Diyos mo na 'yan. At marami na po kaming ganyan na pinagpasa Diyos na lang, no? Pwede naman, no? Pero this time kasi, itong isang staff namin, no? Dating staff ay tawag dito, okay naman siya, no? Nagti-team lead naman siya. So ibig sabihin, pinagkakatiwalaan mo na siya sa pera. So empleyado siya. Ngayon, every time na may duty sila, no? May duty, tapos pupunta sa customer, syempre magbabayad yung customer ng pera, i-remit pagbalik, no? Pagbalik sa opisina. Anong nangyari, no? Ewan ko, alam ko na experience nyo na rin to na syempre pagdating sa customer, magbabayad yung customer, dapat ibabalik. Anong nangyari, itong tao na to hindi binalik yung remit. Nasa around malaki pa rin, no? Alam mo naman aircon, yung presyo ng aircon meron 30,000, may 50,000, may 20,000 plus, no? In short, hindi ni-remit yung pera. Tapos hindi na pumasok yung tao, ang dami ng alibay, hindi na pumapasok hanggang wala na. So bilang business owner, no, huwag tayong matatakot. No, huwag tayong matatakot. Paano yun? So ganun na lang yun, yung perang pinaghirapan ng kumpanya, ng business owner, dugot pawis ang binuhos niyan, no? Kukunin lang ng isa na hindi lumaban ng patas, no? Pinagkatiwalaan ng kumpanya para umawak ng pera, hindi na binalik. So kayo mga bossing, na kahit ilang beses mo nang in-approach, nako, pwede kang makasuhan dyan, hindi pa rin binabalik. Lumipas na yung buwan, ayaw pa rin ibalik. Wala na, parang dead ma. So kayo business owner, tatanungin ko kayo mga kapwa natin, mga aircon bossing, kayo ba anong gagawin nyo? Hayaan nyo na lang yon? O kunwari ang halagis nasa 20,000 plus, o kahit maliit lang, o mas malaki pa doon, hayaan nyo na lang ba na dinehado kayo ng isang tao, tapos kayo lumalaban ng patas? Hayaan nyo na lang ba o ilalaban nyo yon, no? Para syempre hindi tularan, at para syempre sa peace of mind mo rin, na parang 'di ba, tao ka tapos inagrabyado ka, biglang kinuha na lang yung pera mo ng okay, babay na, bahala ka na kung magkaso ka o hindi, basta akin na to. Pwede bang gano'n? So yung comment down below kung anong gagawin nyo doon, ha? Ang mga ginawa namin, in-approach na namin ng matagal na panahon, tapos pinakisuyo, nakiusap na kami pa nakiusap, ha, pera ng kumpanya, kami pa nakiusap na ibalik mo na, pero hindi pa rin binalik. Kung kayo nasa
nasa side ng business owner, anong gagawin nyo? Siyempre sa part namin, ginawa na namin lahat ng pakiusap, talagang ilalapit na natin yan sa legal. So nilapit natin sa legal, siyempre alam naman natin yan, no, mananaig at mananaig kung sino yung tama. So anong nangyari, panalo tayo doon. So sa atin naman medyo mas madali sa atin na lumapit sa ganito at mag-file ng mga kaso dahil medyo may mga connection naman tayo, no. Salamat, shout out yan, no, kay sa ating special shout out kay Ate Judith, no. So siya yung mga naglalakad sa atin pagdating sa batas, no. So yun, ano bang gagawin natin doon? Syempre ilapit na natin sa legal, no. Sa kapwa ko business owner, wag po kayong matakot na magkaso, wag nyong hayaan na madehado kayo. Kasi pag hinayaan nyo yan na yung mali na hinayaan nyo lang, ibig sabihin, hindi, okay lang yan, nagkano lang yan, kikitain ko, okay naman yun, no? Okay naman din yun. Kung ayaw nyong maabala, madistorbo, meron pa kayong mas importanteng gagawin, yan yung laging dahilan ng business owner. Pero ito sinasabi ko sa inyo, sa buhay natin nagnenegosyo, no, hindi lang to yung kakaharapin mo. So kung pinagbigyan mo to ngayon, I'm sure sa mga susunod na taon mangyayari pa rin yan. Matagal ka pang mabubuhay dito sa mundo, 30, 40 years pa, mangyayari pa rin yan. So ibig sabihin, kung hindi mo to gawin ngayon, wala kang idea dito, no? So okay lang sa'yo na ganun lang. So dito kasi para mas maaga mo nang matutunan kung ano yung proseso. Tulad kami, maaga namin natutunan to, okay, ganito pala yung hearing, ganito pala yung proseso, okay. Yes, sabi ng iba, no? Sabi ng iba na kapwa ko business owner, abala. Yes, abala naman talaga, no? Pero pag nandito ka na sa punto na to, masasabi mo, okay, saglit lang din pala. Yes, may pag-aantay, yes, may part na abala, pero overwhelming naman pag nagawa mo naman yung tama, no? Nagawa mo yung tama at syempre nakuha mo yung hustisya na gusto mong makuha. So yun, so share ko lang yan sa mga kapwa business owner at syempre sa mga empleyado, kasi ako ang tagal ko ring empleyado sa kumpanya. Actually, working student po tayo, no? Tagal kong empleyado. Ito lang isa sa pinakamalaking natutunan ko. Hindi dahilan ng kahirapan, hindi dahilan ng kung anong bagay, no, para gumawa ka ng mali, no? Dahil ang magiging resulta lang niyan ay mali pa rin at baka mas malala pa. So sa mga nagko-comment diyan, dapat na lang sa mga basher natin, no, sa mga magbabash diyan kung sakali, hindi boss, baka naman may nakita ko, baka naman may mali kang ginagawa, o baka naman ano pa ba yung mga comment diyan? Dapat pinakiusapan mo muna. Ay nako, sobrang pakiusapan na po nangyari, no? Kahit mga HR namin, mga sales, kinausap na siya, walang response, hindi nagchat-chat, hindi binabalik yung pera. So no choice na yung may-ari kundi, no, nakausap na rin namin ng gusto. Ano magagawa natin, 'di ba? So no choice na, no? Kaya kailangan na natin ilapit sa legal. So later on, okay naman na, tapos na, kaya naikwento ko na, tapos na yung kaso, kinis-dismiss na. Bakit? Nagbayad siya ng abala sa amin. Ibig sabihin, nagbayad siya sa tinatawag natin, syempre may attorney's fee pa, no? Meron pa yan yung abala din namin, no? Syempre yung amount kailangan niyang ibalik. Syempre pa yun doon, no? Hindi na lang yung amount yung binalik niya, kundi pati yung abala na prinoseso namin to, no? So binayaran niya yung danyo sa amin. Okay, sabihin natin na kinuha mo to, pero ito yung ibabalik mo ngayon sa amin. So doon naman binayaran naman niya na, no, nabayaran. Hindi ko alam kung ano pinambayad niya, pero at least lahat naman natuto, no? Lahat natuto, no, sa mga side ng empleyado. So wag po kayo gagawa ng ganun, no? Dahil yung mga business owner hindi naman actually, no, ang dami rin namin natututunan dito, kahit ako, no. Doon hindi lang pala kami ang may problemang ganito. May mga kasabayan kami, no. Nakaupo rin kami doon, inihearing sila, no, malalaking kumpanya pa sila, pero may mga ganun na nangyayari, no. Hindi po to dahil pangit ang sistema, no, hindi po. Nasa tao po yan, okay? Nasa tao po yan na
Kung gagawa ng mali, gagawa talaga ng mali. Yun nga lang, may consequence. Pero kung gagawa ka naman ng tama, no? Na naayon na sa kumpanya, so I'm sure naman walang mangyayaring masama. Wala ka dapat ikatakot sa buhay. No? So with that, yun lang bossing. Napahaba na ata yung video. Share ko lang, no, para sa mga kapwa business owner natin, huwag kayong matatakot. No, hindi to abala, no, para din to sa peace of mind nyo, at huwag nyong hayaan na tapakan yung binuo nyong company. No, para makatulong sa iba, nakukunan lang basta-basta na ng isang tao na hindi lumalaban ng patas. No, baka doon pa kayo malugi. Actually, lugi kayo doon, 'di ba? Kung hindi nyo ilaban 'yon. No? So with that, yun lang mga bossing, Boss Amat nga pala, no? Peace out sa atin lahat. Just follow and subscribe lang dito sa ating YouTube channel at syempre sa ating Facebook page. So with that, peace out sa ating lahat. Hey!